Welcome to Donmar TV News Channel. Kagabi ay muling humarap si Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko sa pamamagitan ng kanyang Talk to the People. At ito na yata yung pinakamaigsi so far na bersyon ng kanyang TTP o yung Talk to the People kada linggo. At dahil inabot lamang ng 45 minutes, Bombo Jane, Bombo Dennis. At dito ay nasentro ang mensahe ni Pangulong Duterte kaugnay sa nalalapit na National Vaccination Days sa November 29, 30 at December 1. At dito ay nananawagan ng Pangulong Duterte ng kooperasyon ng lahat na makisa sa naturang aktibidad at pinakikilos ang lahat ng ahensya, tanggapan, instrumentalities at resources ng pamahalaan kasama na ang AFP, PNP para gamitin ang kanilang mga assets para tumulong sa naturang vaccination drive. At dito ay nilinaw ni Pangulong Duterte na walang gagawing diskriminasyon sa mga hindi magpapabakuna o hindi pa bakunado dahil una rin nga rito ay yung mga hindi magpapabakuna ay may karampatang kumbaga hindi naman parusa pero pabigat sa kanila dahil maaari silang hindi tanggapin ng mga employers sa trabaho at maging sa gobyerno. Nagpahiwatig din ng Pangulo na better mag-resign kung ayaw magpabakuna. At narito pa yung kautusan naman ng Pangulo sa mga gobernador at mga mayors na alam niya na sila ay magaling sa paghakot sa mga constituents, mga kabayan. So samantalahin, gamitin daw nila ito, yung kanilang galing sa paghakot at dalhin sa mga malls, sa mga hospitals, sa mga fast food chains para magpabakuna. At libre daw. Papakainin ng libre ang lahat ng mga magbabakuna at ito ay reimburse o papalitan ng national government. One time, big time lang naman daw ito, so okay lang para naman ito sa bayan. Na ito pa ang nagdag na bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. I also appeal to all governors and mayors, dalhin ninyo ang mga constituents ninyo sa mga vaccination sites, sa mga hospitals, malls, at maging sa mga Jollibee at McDonald's branches para mabakunahan na sila. Ang problema nito, kayo na ang mga gobernador, bahala na kayo nito. Yun naman pupunta sa Jollibee para magpabakuna sa McDonald's. Matapos parang gutumin, walang pera, tapos maamoy niya yung karne dyan, I suggest, I am authorizing all governors and mayors, gumastos na lang kayo ng pera, papalitan ko lang yan barang araw, pakainin na lang ninyo sila. Para may pakainin ka doon, tapos gutom ka. Awa naman yung Pilipino. Really, you just give me the bill and I will try to pay it if I have the money. Total, ano lang naman yan eh. Yun magpatigas-tigas na matagal mong kumbinsin, biglang mo lang yung siupaw. Ito yung balita, mga kababayan, published by ABS-CBN. Kasi buhay na buhay ang ABS-CBN ngayon. Kahit walang franchise, diretso yung platform nila, mga kababayan, sa social media. Very active. Sabi rito, mga kababayan, sa balita nila, contrary to law, COMELEC asked to reject Marcos' reply, set aside extension. The extension granted to presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to answer the case lodged against him before the COMELEC should be revoked daw. A group of petitioners said in a motion filed Friday calling the order by the poll body's second division blatantly contrary to law. Kayo nagreklamo, gusto ninyo, kayo pa yung huhusga sa reklamo ninyo. Di ba?
the COMELEC Second Division on November 18 granted an unprecedented extension to the Marcos camp to answer the petition filed by civic leaders led by Christian Bonafe seeking to cancel his certificate of candidacy. But according to the petitioner, sabi rito po, represented by lawyer Ted Te, the extension should not have been granted in the first place. Bakit daw? Kasi daw, una, sa Section 4.6 of Rule 23 of the COMELEC Rules of Procedure as amended by COMELEC Resolution Number 9523 provides no ground for any extension of time. It provides for no leeway, no discretion. Ayun ang sinite nila, mga kababayan. To the petitioner's view, the extension was actually a new period considering there was nothing to extend when the second division order was handed down. Ngayon, yun ang side ninyo. Pero, ang magdidesisyon siyempre, yung commission election, kasi nag-file kayo ng reklamo sa COMELEC, siyempre i-assess yun. Unang-una, kayo yung contrary to law ng mga petitioners. Bakit? Bakit kasi hindi ninyo pinag-isa yung reklamo ninyo? Ginawa ninyong strategy series. So you are denying now the camp of Marcos na masagot yung series of ginawa ninyong drama, teleserye. Di ba? You see? Kasi yung intention talaga ninyo, perwisyuhin. And gamitin ninyong propaganda tool itong disqualification case. Kung totoo talaga yung inyong reklamo, pinag-aralan na ninyong maigi. And yung reklamo ninyo dapat isahan na lang para isahan din yung desisyon. Di ba? Pero anong ginawa ninyong strategy? Purposely. Ginawa ninyong retail, tingi-tingi. Ilang reklamo yon? I think 4 na yata. Baka gusto ninyong gawing 5, 6, 10. Gawin na ninyo. Ang akala ninyo, hindi nakakalata sa inyo mga strategy, yung mga mamamayang Filipino. Wag po kami. And just the same, imagine, based doon sa evaluation ng mga abogadong matitino, hindi yung mga tulad ninyo, na abogado di aborido. Meron pala nandiyan, Mr. Maravillas. Aborido. Ma-aborido ka talaga. Di ba? Lagi kayong galit eh. Galit kayo kasi alam ninyo, si BBM, mga kababayan, sabi nga ng mga analysis doon sa ginawang Red Day kahapon, by all indications, si BBM will sit as the next president. Inggit lang kasi kayo. In all the efforts ginagawa ninyo ngayon, kahit alam ninyo, sabi ng mga legal eagles, sabi nga, the experts of the law, na hindi nga kung iisipin natin, from Ateneo, from UST, din sila, hindi mga kakampi ni Bongbong Marcos. Pero sila mismo yung nagsabi, this is just a trash. Basura. Walang kakwenta-kwenta. It is a nuisance. Just like your candidates na nuisance. Yan mga kandidato ninyo na mga dilawan. Nuisance. Naging nuisance, mga kababayan. Bakit? Tingnan ninyo ang ratings ninyo. Hindi ninyo magiba-giba ang suporta ng mga mamamayang Filipino kasi kay BBM. And yesterday, ako mismo ang witness in the Bicol region, mga kababayan. The Billy Week, sabi, Billy Week.
sabi nga, baluarte ng presidential candidate na si Lomi. But kayo mismo yung testigo, mga kababayan. Napakarami na mga Bicolanos ang nagpahayag ng support. Walang bayad. Sila pa yung nagastusan. Ako nga, kinumpute ko kung ilan yung ilang yung gas na ubo. Siguro mga baka mag-worth 1,000 din siguro yon. Pero wala yun sa amin. We enjoy the caravan because of the, napakainit na response ng mga tao. All of them, kahit yung iba, sabi nga naulanan. Hindi naman masyadong maulan. Di ba? Nainitan at naulanan yung iba. Pero, sabi nga, worth it if it is for the good of the country. Na gusto natin ibangon muli ang ating bayan sa pagkakalugmok. For more than 35 years na nagsamantala yung mga dilawan, promising heavens. Pero anong nangyari po? Nahulog sa impyerno yung ating bayan. You see? Kaya kayo, na mga petitioners, kung ako sa inyo, tumigil na kayo. Di ba? But I do understand yung mga abogado. Siyempre, boy ninyo din yan. And naintindihan din natin itong mga nagrereklamo. Kasi nga, their purpose, mga kababayan, is to stop their enemy. Sa kanila, kalaban nila, si Bongbong Marcos, ang mga Marcoses. Yun ang sa inyong, sa inyong posisyon. But never to the Filipino people. Kayo lang naman yung kalaban. Kasi may mga sarili kayong agenda din sa buhay. Sabi ko nga, pinagbigyan na kayo ng mga mamamayang Filipino. And that's the reason why nang ma-realize ng mga mamamayang Filipino, tingnan ninyo po ang massive ang support from north to south. You see? Sa estimate nga dito, mga kababayan, in the Bicol region, I think, kung lumamang man si Lomi, very slim siguro. Ang matindi niyan, mga kababayan, baka dito sa Bicol region, hindi natin, malayo pa mga kababayan, ang eleksyon. Baka nga, pag hindi ninyo tinigilan sa pang-aapi si Bongbong Marcos, baka pati dito sa Bicol region, mga dilawan, matalo si Lomi. Sa caravan nga, italo siya sa numbers Diba? Kaya ituloy ninyo yan, mga kababayan. And ngayon may bagong chismis, mga kababayan pala. Isama ko na to. Pinanindigan na ng ating Pangulo ang pagiging marites, chismoso. May bago siyang chismis. Sabi dito, 36 minutes ago, President Rodrigo Duterte said, the unnamed presidential aspirant, laging unnamed, paduda. Sabihin mo na, tinutubok mo si BBM. Na. Sabi ko nga kanina, mga kababayan sa komentary natin, it will be for the good of BBM if you attack him every day. As you attack BBM, you are attacking yourself. Bubuelta at bubuelta sa iyo. At damay yung anak mong si Inday. Diba? Kasi, araw-araw na to turn off sa iyo ang mga mamamayang Filipino, ang mga Marcos loyalist lalo na. President. I cannot, totoo yan, there's a candidate who was using cocaine and you can ask yung mga mayaman. And
sabi ng pulis, bakit hindi natin hinuli? Bakit hindi mo hinuli, Presidente? Hindi mo alam ang mga mayaman. They go on yate, or in the air. Doon yan sila magsup-sup ng ano nila. Hindi ako nag-ano. Pero kung maniwala kayo, total marami mga mayaman tanong ninyo. Then, if you do not believe it, well, leave it that way. Basta sinabi ko, do not let it not be said later on that I did not tell you. Alam mo pala bakit hindi mo pinabangan yung yung disembark or pagbaba sa eroplano. You see, you have that war on drugs. But hindi mo pinasundan doon sa yate? Then ina-apprehend mo. Bakit kwento ka lang ng kwento? Di ba? So, alata masyado, mahal na Pangulo. You just want to, create cloud of doubt to the minds of the Filipino people. Especially yung mga neutral pa. You want to win the support for your Niño Bonito na si Mongo. This kind of campaign will not, favor your walang ang tawag doon? Walang kapakinabangan, sigurado. At yung Niño Bonito mong si Mongo, lalo yan iiyak. Okay po? Lalo siyang iiyak. Kasi siguradong talo yan Di ba? Talo yan. O ngayon, mga kababayan, ito pa, may isa pa rito, talagang matindi. This was published by Rappler, sabi dito, for the record, Bongbong Marcos already addressed in a blog in May the urban legend that the real BBM died in 1975. Actually, may mga chismis nito noon pa. Ito daw si BBM ngayon, tumatakbo, ay fake. Hindi siya yung totoong Bongbong Marcos. Kasi 1975 pa daw namatay yung totoong Bongbong Marcos. Mga kababayan. And may kuman nga sa akin, nag-chat. Alam mo ba, Mr. Maravillas, na yan si BBM. Hindi man yan yung tunay na BBM. Ganon katindi. Ganon ka-desperate. Siguro, akala siguro ni mga nagtitimbre sa atin ng ganitong kwentong basura. Papatulan natin ang bawat kwentong ititip sa atin. Hindi man po ako ganon. Hindi nangangahulugan po na nagbigay kayo ng kwento sa akin ng tip ng mga stories, etc. Papatulan ko po. Di man po ako ganon. I am a journalist for more than 35 years. Tapos, paluloko lang ako sa mga ganitong uri ng kwento. Hindi ako magiging tawag yun, mga kababayan, veteran. Ang tawag sa amin sa mga nagre-retire. I'll not be a veteran journalist dito sa amin. Kung sa kada kwento na ititip sa amin, papatulan namin. We have to check, recheck, and check, and check. Ganun po. So not every story, pinapatulan ko po. Kaya kung kayo, you are feeding me with, lies, mabibigo lang po kayo. At alam ko naman yung mga kwentong paikot.
ng mga spin doctor na tawag. Hindi niya ako mabibitag sa ganong uri na mga. I do my own research on stories, on things. Maingat po tayo. Ganon. Kaya itong mga kwentong basura po, ibigay na lang po ninyo sa mga kauri ninyo na mga mabababaw. Okay po. Kaya nag-react pala si Marlica, sabi rito, Rappler, sa susunod ninyong panira, dapat ito, BBM hindi tao, hindi hayop, kundi alien. O kaya, BBM may kakambal na pulang kabayo. Kung ano-ano na lang ang ikinikwento ninyo. Tapos, ito naman po siya, isama ko na din itong sumakay na si Ping Lacson tapos si Soto sa issue ng cocaine. Nagpa-drug test. Lacson Soto test negative for cocaine, other drugs. para makasama sa mga pinag-uusapan mga kababayan. Magaling din. Strategy nila. Ang tawag dyan mga kababayan, pure and simple publicity stunt. Feeling nila kasi, as they undergo sa ganito, then yung mga tao mabibihag nila sa kanilang camp. Hindi man gano'n ang mga mamamayang Filipino kababaw. At si BBM, hindi naman po kayo niyang papatulan sa mga ganyang kwento. Di ba? Ang mga ganyan sabi nga, yung sabuyan ng putik, it's gutter politics. Wala ganon. And people, mga kababayan, people know very, very well kung ano yung pagkatao ni Bongbong Marcos. Wala man siyang records na ganyan. Kaya wala man maniwala. Di ba? Kaya itong mga chismis na pinalilitaw ng ating Pangulo against Bongbong Marcos will just, disappear. The natural way. It will just die down. And the president is not actually hurting Bongbong Marcos. Lalo pa niyang pinopromote si Bongbong Marcos. Lalong lumalakas yung pagkatao ni Bongbong Marcos, hindi natitinag kasi. Not distracted by any black propaganda and chismis, even it is from the highest leader of this country. Ngayon, mga BBM, mga Marcos loyalist, ano na po ang inyo, ano na ang decision ninyo? Will you still support the tandem? Or will you vote for Digong? Ano ang plano po ninyo, mga Marcos loyalist? Patuloy pong sinasalaula ng ating Pangulo ang inyong kandidato, si Bongbong Marcos. Patuloy niyang sinasalaula. Ngayon, payag kayo. While the camp of Bongbong Marcos consistent sa kanilang sinasabi that BBM has high respect until today sa ating Pangulo. Pero yung ating Pangulo, mga kababayan, is serious in destroying Bongbong Marcos. Payag kayo sa ganon? Tanong lang po. Nasa sa inyo yan kung hahayaan ninyo ang ganitong uri ng mga pagmamaltrato. Di ba? Ang uri ng mga banat at pagmamaltrato.